hindi mag-aaksaya ng panahon ng San Miguel Beer at papalitan na agad ang kanilang import na si Marcus Lee. 4 points lang ang na-score ni Lee doon sa game. Ang baba ng kanyang percentage, halos walang rebound na nakuha at very ineffective. Ang nangyari nga, binangko ni Coach Leo Austria si Marcus Lee noong 4th quarter at nung binangko itong si Lee, saka nakahabol itong San Miguel Beermen kontra doon sa Titan Ultra, pero natalo pa rin sila nung bandang huli. Ang problema kasi dito sa San Miguel, mabibigat yung mga susunod nilang kalaban, kabilang na ang Converge Viper-Xers at ang TNT Tropang 5G. Kaya mukhang itong San Miguel ay magpapalit agad-agad ng import dahil gusto nila na siguraduhin na hindi sila magkakaroon ng problema na katulad nung dati na nakalimang import yata sila pero nabigo rin. So ngayon pa lang ay gusto na nilang ayusin to at siguraduhin na palitan na agad itong si Marcus Lee dahil hindi epektibo sa San Miguel Beermen. Hindi ibig sabihin ito na masamang player si Marcus Lee. Ang ibig lang nitong sabihin, hindi nababagay yung laro niya dito sa San Miguel. At maliwanag naman kung bakit hindi bagay dito sa San Miguel yung laro ni Marcus Lee. Dahil ito ay walang tira sa labas. Mostly inside player ito at ang nangyayari kapag sabay sila doon ni Junmar Fajardo, syempre nakukulog o nagka-clog yung inside lane dahil agawan sila ng pwesto ni Fajardo. At isa pa yung mga guards ng San Miguel hindi na maka-atake doon sa loob dahil parehong nandun yung big man nila. So ang kinakailangan ng San Miguel ay isang big man na merong perimeter shooting katulad ni Chris Macaulay at nitong si Benny Boatwright. Hindi nga natin malaman bakit pinagpipilitan ng SMB na kumuha ng isa pang big man na ang laro ay parehas kay Junmar, kaya syempre magsasapawan yan sa pwesto kaya gumugulo ang SMB sa ngayon. Sinuspinde ng PBA ng 2 games itong si Glenn Cobontin at isang game naman yung import ng Rain or Shine na si Johnson dahil dun sa naging altercation nila. Ayon dito sa lumabas na mga balita ngayon, ito raw si Glenn Cobontin ay halos maluha-luha at nagsisisi doon sa nangyari. At sinabi nito na gagawin niya lahat para hindi na raw ito maulit. Si Johnson din ay nag-express ng tinatawag na remorso o pagsisisi dahil doon sa nangyari at sinabi niya na naging emosyonal lang sila at kaya sila nagkaroon ng ganung sitwasyon o insidente. Dahil dito, 2 games hindi makapaglalaro si Cobontin pero mas matindi dito sa Rain or Shine dahil isang game hindi makapaglalaro yung kanilang import. So ibig niya sabihin mamomroblema ang ROS doon sa susunod nilang laro. Samantala naman itong si Glenn Cobontin ay kinakailangan syempre makahanap ng bagong scorer muna itong TNT lalo na't hindi pa tiyak kung makapaglalaro itong si RR Pugoy dahil meron daw itong injury. Although sabi ng iba kaya hindi pinaglalaro si Pugoy dahil ready na ang TNT na i-trade ang nasabing player. So sa ngayon, diyan ang nagiging issue dito sa PBA. At itong si Glenn Cobontin daw ay gagawin na lahat para siguraduhin na hindi na ito mauulit muli dahil syempre alam niya kung gaano siya kaimportante sa TNT Tropang 5G. Pero sa ngayon, ito si Coach Jot Reyes, syempre nakafocus yan dito sa TNT na ang ganda sana nung sitwasyon sa Rain or Shine, lumamang ng 18 pero nahabol sila at nung bandang huli natalo pa. Kaya ngayon, yan yung pag-aaralang mabuti kung ano ba ang mga adjustment na gagawin ng TNT. Lalo na sa depensa dahil nga ito si Bol medyo mabagal sa depensa. Although no question, reliable ito pagdating sa opensa gaya ng pinakita niya doon sa first game kasama ang TNT Tropang 5G. Samantala naman ang susunod nating balita ngayon ay ito raw Barangay Ginebra ay kukuha ng isa pang scorer lalo na at hindi pa tiyak hanggang sa ngayon kung ano ang mangyayari dito kay Jason David. Wala pang resulta yung MRI nito na magdedetermina kung ano ba yung naging injury niya. Lalo na at ang dami nang kulang dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Hindi pa nakapaglalaro nga itong si Kay Mark Carino dahil ito mismo ay kare-recover lang mula sa ACL at syempre si Isaac Go wala pa sa game shape. So yan ngayon yung dilema nitong Barangay Ginebra. Pero samantala naman itong Gene Kings ay gagawin daw lahat para masiguro na yung kanilang lineup naman ay magiging mas okay na para dito sa mga susunod pang laro. Dahil ang gusto raw gawin nitong Barangay Ginebra ay masiguro na kung hindi makapaglalaro ay at least
makakakuha sila ng iba pang scorer na available. Ang tanong lang, sino ba yung pipiliin nila talaga na scorer dyan? Marami namang ibang options pero syempre, pinag-iisipang mabuti ng Ginebra kung sino talaga yung pupwede. Kasi kung gagawa man ng trade dito, ay hindi nila mamadaliin. Gustong siguraduhin ng Barangay Ginebra na yung gagawin nilang trade ay yun talaga na makakatulong dito sa lineup nila. At ang tanong nga, sino pa kaya ang pwedeng i-trade ng Ginebra para makakuha ng pampalit na scorer pansamantala habang itong si Jason David ay merong injury. Kaya yan ngayon yung pinag-aaralan ni Coach Tim. Pero so far, happy si Coach Tim dito sa naging resulta ng laban nila kontra sa Macau. Dahil nga nanalo sila, maganda yung scoring balanse. At yan ang dahilan kung bakit good start ito para sa Barangay Ginebra. At sinasabi nga nila na ito yung kinakailangan nila ngayong Commissioner's Cup. Lalo na tinaasahan na magiging mabigat yung mga susunod na mga laban dito. Nagpakita na itong si Jason Brickman kung ano kaya niyang gawin. Naka 16 points para dito sa Meralco doon sa panalo nila sa Phoenix. Although in fairness, sumaban yung Phoenix kahit na hindi nakapaglaro si Jason Perkins at Kai Balungay dahil parehong merong injury. Kaya nga ngayon, itong Phoenix Fuel Masters 2-1 na ang record at ang Meralco 2-0. Medyo good start ito para dito sa Meralco at magaganda ang nilaro, pareho ng imports actually. Actually, lahat ng mga imports ngayon maganda ang nilaro, pero lang yung sa San Miguel. Kaya yan ngayon ang nagiging problema dito sa SMB. Tignan natin kung ano ang gagawin itong San Miguel Beermen ngayon dito sa kanilang import na si Marcus Lee na ang sama ng nilaro. Sa panig naman ng Meralco Bulls, yung performance ni Jason Brickman, wala namang nagugulat dyan. Dahil inasahan naman talaga nila na ganyan ang magiging laro nito dahil ever since, dahil ito si Brickman actually 34 years old at rookie siya sa PBA pero hindi siya rookie na player dahil ilang taon na yan na naglalaro sa iba't ibang bansa. So talagang advantage yun para dito kay Jason Brickman. Kaya nga ngayon, ito ang titignan natin kung ano ang gagawin dito nitong si Coach Luigi Trillo, paano ba ma-improve yung performance nitong Meralco Bulls. Dahil syempre, kinakailangan pag-usayang mabuti yan dahil alam naman natin na medyo nagbabago pa yung sitwasyon dito sa Meralco. At gusto nilang tiyakin talaga na hindi sila magkakaroon ng problema pagdating sa mga susunod na games. Dahil sa ngayon, itong Meralco, gusto nila ma-sustain yung good start para naman hindi sila magkaroon ng mga issues pagdating dito sa quarterfinals. Alam naman natin yan na nagiging problema usually ng Meralco parang NLEX. Pero dahil dito sa naging laro, dito sa mga games na to, mukhang nakita na itong si Coach Luigi Trillo na magiging maganda ang kalalabasan ng future ng Meralco lalo na pagdating dito sa ganitong klaseng mong sitwasyon na magaganda naman yung mga nagiging performance ng mga players nila. Kaya good move ito para sa Meralco. At binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, pati na rin si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascareñas, at binabati din natin si Mon de Guzman, si Ronald Barbosidad, Dexter Domer, si Enju at ang iba pa.